nationwide. This is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:17. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa inyo sa po si Junel Cuba. Sa headlines kita kana sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sa tuyang headlines kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sara Duterte pwedeng masampaan na kaso nga impeachment, sabi man ka na mga senador. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal. Ragus and pag-dispatcha kan na mga tawan kan na Philippine National Police para man na sigurado na matrangkilo and pag-sabat kan na simbang gabi. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, pinglakso na nagapayag na posible subuot na magkaigwa ni pagkauktaba pa na pagpasar ka na budget asin magkaigwanin na reenactment budget para sa 2026. President Marcos naibugta ka ang bagong Chief Presidential Legal Counsel. Appeal Chamber ka na ICC inimbitahan na opisina ka na prosecutor asin man na OPCB na magsumitir ni na mga affidavit. Yan ang mga headlines kan mga bareta at mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirundong. BBS Basta Bareta. Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang ako si Junel Cuba sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal inaprobran kan House Committee on Senior Citizen kanda sudmang Martes anda prosopisto na paiwason ang social pension kan gabus ng mga Pilipino na nag-iedad 60 anyos pataas. Basado sa substitute bill ang mga senior citizen na dati na asinda dai pinagkukonsidera na indigent ang makakaresibi naman in bulanan na 500 pesos sa tao kan 5 taon gabusa ng mga senior citizen makakaresibi kan sinasabing universal social pension o pensyon na dai mababa sa 1,000 piso kada bulan maski may ibang digdi igwanin pensyon gikan sa SSS asin man GSIS pwede man na pilion ka na senior citizen na daisinda magresibi ka na nasambit ng pensyon pinagtalaan kan prosopesto na ang Department of Social Welfare and Development DSWD makipag-ulay sa Department of Budget and Management asin iba pang mga stakeholder asin mag gibonin mga paagi tanganing mapakaray anda importante kan universal social pension kada 2 taon alaga da ini mababa sa kantidad na ipinagtalaan kan nasambit ng bill o lay.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal nangapuda na nagkaperang mga senador kana sudma natawanin na mas halangkaw na sahod ang mga barangay official ninuli man kana babang honorarium na sa indang nariresibi sa bulan-bulan. Sa sarong organizational meeting kana Committee on Local Government digdi nagtratar sa mga prosopistong lay parman sa Magna Carta for Barangays. Ipinagpahig ni Senator Rodanti Marcolita na mga barangay captains ang nakakaresibis naman ni naabuton sa 8,000 kada bulan mas sa baba ni 13,159 pesos sa record kan National Barangay Operation Office NBO. Ang mga barangay watchmen ang may honorarium sa nangaabuton sa 1,500 pesos mantang ang lupon na tagapamayapa igwasan na ni nakukuha na 300 pesos kada bulan. Basado yan kay Marcolita, basado mismo sa senadora, bakong patas ini ninulita kadakol ng mga trabaho ang mga barangay official. Sigun man kay Darwin Fernandez, presidente kan Liga kan mga barangay LBNNCR, nakadepende ang iba pang mga barangay official sa budget para sa masalangkaw na honorarium. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabagang barata, pinagpahig ni Senate President Pro Tempore Pampiluping Lacson kasud mga aldaw kan Martes, Disyembre 16 na posibleng magtrabaho ang gobyerno sa sarong re-enacted na 2026 national budget. Tinawando ni Lacson ini kasabay man kan issue sa mga Farm to Market Road FMR project na subuot bakong maray ada pagkakaariglar. Sa presente, pinagdidibatihan kan bicameral conference committee ang duwang issue ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patient asin na apila kan Department of Public Works and Highways o DPWH na ibalik ang sindang na bawas na budget. Sabi ni Lacson, mas marayda na magkaigwanin na re-enacted budget sa Enero o an inot na quarter kan 2026 kaysa sa sarong General Appropriation Act o GAA na posibleng magbunga ng korupsyon. Sinabi man kaniya na dakul sa iyang mga pagiriba sa majority bloc at nag-uyon sa araw kaning pananaw. Tinawandoon kan senador na kinakaipuan ipaliwanag kan Department of Agriculture DE ang issue mapadapit man sa Farm to Market Road asin pakarayon ini para matapos nin maray ang deliberasyon kan bicameral committee. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, ninulit na nagraranina ang Pasko asin bagong taon ang toxic watchdog na banda toxic ada nagapapagirumdum ngunyan sa publiko na maging mas maingat sa pagbakal kan mga plastik na mga hornpipe uturutot. Ninulita ang nagkapiragdigdi igwanin naglalaman ni na mga peligro na kimikal arog kan lead asin mada mercury, mga bistadong mga neurotoxin na pwedeng makaapekto ni grabe sa pagkakaigwa kana epekto sa utak kan sarong aki. Basado man sa ban toxic mantang ana turutot ana perming ipinagsusulong bilang sarong mas ligtas na alternatibo sa mga paputok ang grupo na nagsusulong para sa ligtas na mga kawatan para man sa mga kakian nagtataumanin pangangaipo kan na publiko na magkaigwan ni libertad ang mga plastic na mga hornpipe asin mada pwedeng naglalamanin mga peligro sa lado kan kimikal asin na digdi pinag-inkaminar ang mga magurang na nagaataman na kan mga aki na maigpit na subaybayan an sa mga kaakian asin atama ng mga aki mantang ginagamit na kawatan ang nasambit ng mga turutot sa pinakauring pagsubaybay kani sa merkado publiko.
buminakala ana bana toxic ni na dusing sampul kan mga makukulor na plastic turutot gikan sa ambulanta vendor asin na tindahan kan kawatan duman sa parte kan Baklaran Pasay asin man sa Divisoria duman sa Manila ana turutot nagkakantidad 15 pesos para sa sadit asin 40 pesos man para sa dakula gamit ang banta XRF chemical analyzer nagapositibo ana mga sample para man sa lead sa mga grado na sagkod 980 parts per million ppm asin mercury sagkod ng 190 ppm lampas sa mga limitasyon na regulasyon para man sa ligtas na kawatan. Sa iba pa kita nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga bareta pa kita ngunyanda sa lado nasyonal kinumpirmar kan mga autoridad sa Manila na an mag-amang si Sahida Akram asin an sa iyang aki na si Nabid Akram nasubuot iyo an nasa likod kan mass shooting duman sa parte mismo kan nasyon kan Australia kan nagtalikod na aldaw ang nag-star palan sa parte kan Pilipinas nin halos sarong bulan iyan kan bulan kan na Nobyembre basado iyan sa Bureau of Immigration BI nag-abot digdi sa Pilipinas Nobyembre 1, 2025 gikan duman sa Sydney, Australia ang mag-amang iyo ang nagparapambadil ni na tawo duman sa Australia kan nakalis na aldaw si Saida Akram 50 ang luminaog bilang Indian National mantang sinabiida Akraba 24 sarong Australia na nasyonal pariyo nindang idiniklara ang Davao bilang sa indang huring destinasyon. Sinabi ni BI spokesperson na Dana Sandoval na naghali sinda sa Pilipinas ka Nobyembre 28, 2025 gikan sa Davao pasiring sa Manila asin pagkatapos nagbalik na duman sa Sydney, Australia. Sigun sa pulis asin militar, padagos panindang pinagkukumpirmar ang presensya kan mag-ama digdi sa parte mismo kan Pilipinas. Ang duwang lalaki ang pinag-akusahan ni naggadan sa 15 katao asin pagkakairido kan dosi-dosina nga iba pa asin sa parte mismo kan Hanakuk celebration duman sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. Kayan kan nagtalikod na aldaw kan Martes, sinabi ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na ang magama ang malamang na radicalize kan ideolohiya kan Islamic State pinagbisto kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP ana bareta mapadapit man sa posible na subuot relasyon kan suspek sa mga teroristang grupo digdi sa parte kan Pilipinas. Sigun pa man kay Colonel Francil Margaret Padilla maigpit na pinagkukundina kan mga ahensya kan gobyerno an urulay mapadapit man sa iro kan mga dayuhan asin posibleng teroristang konektado. May presensya pa man ang mga sinasabing ay isa link group duman sa parte mismo kan Mindanao na minsan nagsagibo kan mga pambubumba. An Mindanao kabali an Davao an may halangkaw asin halabang listahan asin kasaysayan kan Islamist insurgency laban sa pangnasyon na gobyerno. Kan 2017 sinakop kan mga pro-IS Mauti ana Abu Sayyaf militants ang syudad kan na Marawi sa laoga nin 5 bulan. Aabuton man sa 1,000 katao ang nagadan duman sa Marawi asin na ribo-ribo ang nag-iribakwar antis ini nabawi kan na militar. Igwa pangani nin mga nag-iribakwar na tagaduman sa parte kan Marawi ang sagkod ngunyan rayaon padigdi sa laog kan na syudad Kinaga abo pang magbaralik duman sa saindang lugar. Maski ngani nagbaba ang insurhensya ang mga masunod na taon padagos pa man na pinaghahabol kan Philippine Army ang mga leader kan mga grupong pinagkukonsidera mga terorista. Maray nga ni tabako digdi naggibunin nga ang mamasakir itong mag-ama duman sa Australia ginibo. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Matindi ana suporta kan na mayoriya kay Senador
Sherwin Gatchalian sa pagsulong kanda pagkakaigwanin na transparency sa deliberasyon kan 2026 budget bill laban man sa pauro-otro kanilang o nagkaperang mga kongresista na magtagaman ni tagong pork barrel arog kani anda tinduga ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson kan nagtalikod na aldaw kan Martes o kasudma kigatsalyan matapos na maglataw sa budget bill na pundong ipinagtagama sa Farm to Market Road FMR project na mayo nin malinaw na pagkakabistuan asin kung sain na lupalop ka nasyon ipapatindug. Sabi ni Lacson kasabay kani ang paglipat nin sarong resolusyon duwang iba pang issue na may pagkasabot sa medical assistant to indigent and financially incapacitated patient sa apelasyon kan Department of Public Works and Highways na maibolta ay binawas na budget matapos na mag-agad ni si DPWH Secretary Benz Dizon sa Senado ninuliman kan pagsumitikan na insufficient data sa bicameral deliberation. Sa iba pang detalyes kan mga bareta pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga bareta sa lado nasyonal, sinasabing partial access tinugutan sa DPWH Coastal Road man sa party mismo kanda Davao. Sinabi kan Malacanang na may initial agreement na pwedeng magkaigwanin access ang mga motorista sa 1.3 kilometros na Bucana Bridge duman sa party kan Davao City aral daw gikan alas 6 nin pagkaaga sagud ng alas 5 nin na pagkahapon. Ana pahayag na ini ni Castro ang bilang risbaka sa pagkakaigwa ni na pagtuyaw asin pagbabatikos ni acting Davao City Mayor Sebastian Duterte na napabarata na premature opening kan Davao City Coastal Road Segment B sa aldaw kan na Lunes. Sabi pa man ni Duterte ang digdiya subuot girumdumon ang mapadapit man sa public safety. Digdiya sinabi kaniya na kakulangan sa street light, traffic sign, asin iba pang mga safety measure sa kalabaan kan open section. Kinawandoon man ni Castro ang pangangaipo para man sa kooperasyon gikan sa local government unit LGU kan Davao City para sa maray na bulos kan trapiko asin kaligtasan. Nainot kani pinag-inspeksyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Bucana Bridge kan Disyembre 4 asin binukasan sa mga motorista kan Disyembre 15 para manda makatabang na mapagian ang matinding grabing problema sa bulos kan trapiko orog na sa panahon kan holiday season. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal, dai maisusulong ang prosopistong Anti-Political Dynasty Act kun mayo ning pag-emyenda sa lado kan konstitusyon. Iyan basado yan sa sarong kongresista, basado sa sarong kongresista kan House Committee on Constitutional Amendments. Magayunda ano ba to kan prosopisto sering man kun mayo nin lay para digdi anda imanda ini magdadanay o dai makakalusot. Sabi pa man kan sarong kongresista malinaw na nakapalaman sa Article 6 asin Article 7 kan konstitusyon padagos na kwalifikasyon kan elective force asin day pwedeng madagdagan ini kanda kamara. Sabi pa man kay diya na day siya kontra sa anuman na reforma asin sa Rusya sa mga lehislador na nagsusulong na magkaigwanin pag-emyenda sa parte kan konstitusyon urog na sa pagpapakulog o pagpapakusog kan provision sa national territory asin na pagali sa parte mismo kan economic restriction. Mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta Sigurado.
Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa detalyes kan mga barata sa lado lokal, labi-labi o dakulaan pasasalamat kan mga tagaduman sa Banwan kan Buhi Camarines kan sugo ni Gobernador Elry Villafuerte asin manda Congressman Migs Villafuerte and Cafuerte Healthcare on the Go program, serbisyong medikal na minataunin dakulang atensyon sa parte mismo kan mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur, partikular na duman sa Banwan kan Buhi Camarines Sur. Iyan nairasan sinda kan mga serbisyong hatud kani maugma urugnaan mga senior citizen na malabo na ana sa indang pagiling o an sa indang mata ulita digdiya kalibre sinda nin eye check-up asin na vision test asin man eyeglasses na tamang-tama sa sukat o grado kan sa indang mga mata. Saro digdi, iyo si Nanay Salvi lumabas na nagtuyo pa mismo sa nasambit ng lugar para makakuan ni na salming sa iyang mata. Sigun sa iya, medyo malabo na kaya ana sa iyang paghiling. Dakulang tabang ini para sa iya, ninulita dakul ana parte mismo kan natabangan. Sinabi kaniya na sa pagpapacheck up pa lang, labi-labi na ana gastos kun sa pribado asin sa ibang mga klinika sinda mapakonsulta alagad sa pinadarang tabang ni Gobernador Elry Villafuerte asin man Congressman Migs Villafuerte kana ringkunada area libre na asin na nakakuha pasindanin libreng salming na ugma sinda na nagkaigwanin medical mission para mana sa saindang mga hilang matawan mana ni na libreng medical o libreng mga bulong asin na vitamina na saindang pangangaipo sa aral daw. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, dakula man ang pasasalamat kan sarong residentes kan Banwan kan Kabusaw Camarines Sur sa tabang na tinaon ni Gobernador Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte kan 2nd District na probinsya kan Camarines Sur. Dakulaon kaya asin problemado sinda sa paghanap ni na dakulang kantidad para man iyoan magamit sa pagpapabulong kan sa indang pamilya. 50,000 pesos ang tabang pinansyal na itinao ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur asin man ni Congressman Luigi Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur kay Maria Risa pangindawan na kana poblasyon Kabusaw Camarines Sur
para sa iyang agum na pinag-operahan. Dakulang bagay na subot ini na arog kaning sinda medyo kapos sa pinansyal asin pagbuhay, mayo nin kapasidad na makabayad nin dakulang bill sa ospital. Alagad sa tabang ni Gobernador El Rey Villapuerte asin ni Congressman Luigi Villapuerte, tulos sindang tinawanin 50,000 pesos na pangangaipong pambayad ninda sa ospital. Kaya labi-labi na sanaan sa iyang pasasalamat sa gobyerno probinsyal, partikular na kay Governor El Rey Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin man kay Congressman Luigi Villapuerte sa pagkrear ng mga programa na pay pagmakulog sa tao araw kan Kapuerte Medical Assistance Program. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal o lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sistema sa paghagad nin assistance sa DSWD sa Laog Canaga ipinaliwanag ni Mayor Lini Robredo. Jonathan Buyet Paderes sa detalye. Ipinaliwanag ni Mayor Lini Robredo ang parang sistema sa luway-luway lang babagon kansayang liderato ang dapat sa paghagad ng asistensya sa City Social Welfare and Development Office o na kung kwarta ang nahagadon. Sinabi kanina kung ang mga kaitwan iyo lang ang itatao araw kan bulong kung iguang nagagadan sila magbayad o mabayad sa punarya asin iba pang asistensya direkta yung itatao sa mga langangaipuhan. Pag-abot sa paghagad na cash assistance, sinabi kayo na luway-luway na linda ining hahalion apwera kung talagang kaipuan na tawan ang lockdown na ini huli sa na-discovery nindang datos kan CSDWO na naghahagad halos o ang mga naghahagad halos pa uro-uturo na sila ang pangaran o nagbabalik-balik sila. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado o sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal. Sarong Bicolanong atleta ang nakaguno ni na bronseng medalya sa isinasagibong South Asian Games o SEA Games sa 2025 duman sa nasyon kan Thailand. Nagpuli ni na bronseng medalya si Edward Balinit sa table tennis men's team sa 33rd Southeast Asian Games 2025. Nagidigibo duman sa parte mismo kan nasyon kan Thailand. Si Balinit, residente kan barangay kan Buragis, duman sa parte kan siyudad kan Legazpi. An sa iyang trayumpo patunay kan talento kan mga Bicolano an sa iyang pakikipagsabayan anda nagtaunin na ningning asin grado sa parte mismo kan South East Asia sa mga Bicolano kung sain nakakawikaw ini na bronseng medalya. Patotoo lang na ang mga Bicolano sa anuman na bagay talagang uragon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal, mga e-bike, e-trikes dai natutugutan sa nagkapirang tinampo sa Naga poon Enero 2, 2026. Tapos konuntan detalyes sa paagi ni Darrell Banyas. Dadako po na kan mga personahes kan Land Transportation Office ang mga e-trike at man e-bike na mabiyahe sa mga national highways po Enero 2, 2026. Katuwang kan LTO sa pagsitar sa mga violators at pag-impound kan mga embeltong bihikulo ang mga deputized traffic enforcers kan Philippine National Police. Digdi sa Naga, bawal ang pagdalagan kan silabit ng mga bihikulo sa Maharlika Highway poon sa boundary kan Naga asin Pili pasiring sa Almeida Highway. Poon man dyan sa Rojas Avenue, pasiring sa Robinson's Place, Naga, sagod sa Land Bank, dyan sa May Rotonda. Poon Diversion Road, pasiring sa Almeida Highway, sagod dyan sa Jollibee Almeida Highway, sa Concepcion Grande. Poon sa Robinson's Place, pasiring sa Boundary Canaga,
asin man Milaor, siring man dyan sa upuon sa tulay kan C5 sa Barangay Sabang, asin Mabolo, pasiring sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Tinawan doon ni Glenn Mancera, pamayo kan Land Transportation Office digdi sa Syudad Dinaga, na mayo na nin exemptions, asin man konsiderasyon na itatao sa mga operators, asin mga drivers kan mga e-bike asin e-trike na maagi sa mga ipinapangalat na tinampo na sakop ka national highways, ninulita para man sa naini sa seguridad asin kaligtasan ninda na pigpapangatamanan kan mga traffic enforcers. Pigpaliwanag ni Mancera na ang mga lugar na bawal ang pagbiyahe kan e-trike asin e-bike, iyo itong mga tinampong inaagihan kan mga maririkas asin darakulang bihikulo, arog kan truck asin mga bus na bihirang mahiling sa mga o ang mga saradip na bihikulo na nakikipagsabayan sa darakulang lunadan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ay ba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, aralangkaw ng mga armas ang nadiskubre sa Banwaan o kan mga autoridad kana ini ana sa indang mabawi sarong matrayumpong pwersa kano operasyon kan Labo Camarines Norte an isinagibo sa panginginot kan 16th Infantry Battalion kan na Philippine Army asin man kan 2nd Infantry Jungle Fighter Division na kan na Philippine Army nasakop kan na 9ID dyan sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur kaibanan ang 42nd Infantry tagapagtanggol Battalion kan 9 Infantry Spare Division Philippine Army. Iyan kaibanan man asin katabang digdi ang 2nd Provincial Mobile Force Company, 91st Special Action Company kan Philippine National Police. Inulikan positibong impormasyon na itinao sa sarong pribadong impormanti na nagtarabang-tabang sa pagtugdo kan kinakamugtakan kan kadakul-dakul na mga armas na diskubre ang sarong taguan kan mga haralabang mga badil na ginagamit kan NPA o New People's Army na naglalaman nin 26 na importin na rifle, 2,000 na sinasabing 2,245 na bala asin 7.62 mm, 15 na magasin asin na M14 asin na 41 magasin sa M16. Ang mga ini pinagkukonsidera na sarong dakulang banta sa partikan seguridad kada puwersa kada gobyerno asin man komunidad nangunyan na dagos na nga nahali. Ada sinasabing 26 na aralabang badil na nakuha ka na grupo kan militar asin na PNP sa kakadakul-dakul na mga bala ya unangunyan sa kamuta kan na Philippine National Police. Basado sa opisyal, dahil naging madali ang operasyon ni Nulita, maraot ang panahon asin halangkaw, sering man dipisil na tukadon ana kabukidan sa Banwaan kan Labo Camarines Norte. Sering man inuli kan determinasyon kan mga soldado sa kan army asin kan mga pulis asin na suporta naman kan mga namamanwaan sa nasambit ng lugar matrayumpo ang sindang operasyon. Ang trayumpong ini bunga kan sakripisyo kan mga soldados asin kooperasyon kan mga namamanwaan na kung sa indigdi piniling ipaglaban ang katuninungan kapag nagkakasararuan mga namamanwaan puwersa kan gobyerno anda katuninungan asin seguridad siguradong makakamtan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, standby tabi Ed Saliba. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata, mga bakreta pagitangunyada sa lado lokal, anda apsimo asina ana magkakarigong ahensya kan gobyerno nakahanda kasunod man kan paglangkaw kan aktibidad kan na bulkan kan bayon nagsagimo kan na ginigibo nga emergency meeting kasudma
and Public Safety Office and Emergency Management Office duman sa parte mismo kan probinsya kan Albay kay banan man ang Disaster Risk Reduction Management Office DRRMO asin ibapang magkakarigong ahensya tanganing prepararan ang mga plano kasudod man kan naglalangkaw na aktibidad kan bulkan kan mayon puon pa kan pitsa 15 kan bulan kan Disyembre sigun sa PIVOX ana mga ipinagpapailing na mga normalidad kana aktibidad kan bulkan ini katumbas naman kan mga palatandaan antis kan pagsabog kanikan 2023 tinawan doon sa nasambit ng meeting ang mga kinakaipuan ng mga proseso nin manpower, evacuation, asin iba pang mga logistic mantang maigpit na pinagsusubaybayan asin pinagmumonitor ang abnormalidad ngunyan kada bulkan kan mayon nagdadanay na nasa alert level 1 ang bulkan mayon alagad maigpit pang ipinagpapangalad sa publiko ang paglaog sa 6 km permanent danger zone. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga bareta pagitangunyan sa lado lokal LTO Pamplona igot ang pagpatanid sa mga kolorom na mga bihikulo ed saliba sa detalye. Nagpaabot ng dakulang patanid si LTO Chief Mero Claro na dahil sinda minatugot sa mga bihikulong kolorom na magbiyahe asin mana o sa man na lugar para mahalikayan ang anuman na dakulang pinalidad. Pinay pa ni Claro na dawa pa pulibok na ang mga rehistradong bihikulo. Dapat ang pasahero maghalat o talagang maghanap kan mga rehistradong bihikulo para malikayan ang anuman na problema. Sigun pa kay Claro, Chief Claro, sinda ang yaon paman sa pagbantay sa tinampo, lalo na ngunya na Christmas asin bagong taon. Dagdag na report, saliba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, maaabot sa 250,000 pesos na kantidad kan bayad distruso ang itinao kan PCIC Bicol sa mga parauma duman sa parte mismo kan syudad kan na Iriga. Itinao na kan Philippine Crop Insurance Corporation PCIC sa Kabikulan ang total na nagkakantidad 256,695 pesos 0.24 centavos kantidad kan indemnity check para mada sa mga parauma ni na maisa paroy sa parte mismo kan syudad kan na Iriga na nakamati nin pagkakalugi nin huli man kan na pagrani asin man na pagtama kan mga piste asin nakamati maning grabing distruso bunga kan nakalis na bagyong Tino sa nasambit ng distribusyon na kasudma kasabay na ipinagpaliwanag ni Gubot sa mga parauma anda nagkakantidad na updated enrollment asin na tamang reporting kan mga farm data kasabay man kan mga crop insurance na igwa kanda PCIC na pwedeng mapakinabangan kan mga parauma sa mga maarabot na mga panahon. Sinabi kan PCIC Bicol anasambit ng distribution ang pinagpanginutan kan Regional Office No. 5 Insurance Underwriter Romica Gubot katabang ana Iriga City Agriculturist RJ Ramirez asin mga sinasabing mga empleyado kan City Agriculture Office nagpaabot man ninda kulang pasasalamat ang mga benepisyaryong mga parauma sa tabang pinansyal sa saindang naresibi na kung sain magagamit daninda sa liwat na pagbangon asin pagpapabalikan sa indang nagkararahot na mga kabuhayan. Padagos ang CIC sa parte kan Bicol sa pagtao ni natabang sa pangangaipo kan mga parauma sa Kabikulan. Iyan basado sa direktiba na pinagpaluwas ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tulos na ipaabot ang mga tabang asin suporta kan gobyerno sa mga parauma na grabing na distruso kan mga nakaaging mga kalamidad.
Sa satuyang barata ngunyada, barata na kita ngunyada sa luwas kana nasyon. Sa satuyang barata ngunyada sa luwas kana nasyon, pinagkumpirmar ngunyan kan nasyon kanda Taiwan na kayang-kaya nindang atubangon an mga militar kanda China sa pag-atake kani duman sa parte mismo kanda nasyon kanda Taiwan. Kumpiyansa ngunyan an Taiwan na kayang-kaya ninda kan sa indang militar na tulos na aksyonan an anuman na pag-aatake kan nasyon kan China sa pahayag sa Taiwan lawmakers. Pinagpahayag kan Taiwan Defense Ministry na sa iyang mag-unakayang mag-operar kan gabus na sa indang mga military unit sa irarom kan decentralized mode of command kanda dai nagahalata ni na direktiba gikan sa nakakataas. Ginibo kan Taiwan anasambit ng pahayag kasunod ka nagkaperang bisis na banta kan China na pwede subot ninda na biglaon baguhon an sa indang regular drills sa active combat mode para digdi dakupon asin na digdi ipasairarom an Taiwan asin sa indang international supporters na dainda nahihiling o dain namamalayan. Ipinagpayag kan Defense Ministry kan Taiwan sa nasambit ng report na naglangkaw ang grado asin na perminas ng isinasagibong military activities kan China kada taon. Kabali naman digdi ang sindang regular joint combat readiness patrol. Basado sa ministry, nagkakaigwanin training ang China kung paano aatakiyon ang Taiwan asin na nagpapadarakan sa indang mga barkong de giyera na parani sa parte kan Pacific asin paduman sa Australia sering man sa New Zealand. Kasumpay kani tinawan nindoon kan Defense Ministry na may standard operating practice an sa indang military kung paano ilalangkaw an sa indang combat alert level in kaso i-escalate kan China ang drills kini sa parte mismo kan giyera. Inot digdi kinontra kan gobyerno kan Taiwan ang claim kan mga inchik o China na parte sinda kan teritoryo kan higanting nasyon asin pinagpipirit na sulaminting ang mga namamanwaan kan isla ang pwedeng magdesisyon para sa indang mga futuro. Sa satuyang barata ngunyada sa kinabanda ni Karawat. Sa satuyang barata ngunyada sa kinabanda ni Karawat, nasungkit ang gintong medalya si Pinoy Olympiada AG Obiana sa nagpapadagos na Southeast Asian Games pole vault event duman sa parte mismo kanda Taiwan o Thailand. Dinaog kan world number 11 na si Obiana ang pambato kan Thailand na si Amsama ang patsapung ng Ghana and nina bronze medal ang kapariyo kaning Pinoy na si Iliha Cole. Ini ang pang-apat na sunod na gintong medalya ni Obiana sa Southeast Asian Games na inot nakakuha siya ni Bulawan na medalya kan 2029 Southeast Asian Games na pinaggibo sa parte kanda Pilipinas. Nagkamit man nin SEA Games record sa clearance kan 5.70 meters kung sain digdi pinara kani ang sadiring record na nagaabot sa 0.05 na naggibo kan 2023 kung sain siya nakakuha pa nin gintong medalya. Iyan na mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department kaibanan tadyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. PDA Basta Bareta, sigurado.
Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:08. Mga tugang maray na aga sa inyo kapos ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga parata sa lado lokal, lalaki dako pa sa kasong istapa duman sa Banuan ka na Sangay, Camarines del Sur. Sarupang pamayukan mga parata sa lado lokal, lalaki dako man sa illegal na sukal duman sa Banuan kan Goa, Camarines del Sur. Sarong milyon pesos na kantidad kan na droga nasamsama kan mga autoridad sa ginibong bypass operation nga kasudma sa parte kan na Concepcion Pequeña, Naga City. Amayo pa kan na mga barata sa lado lokal. Padagos and hagad ni natabang o pakiulay kada pamilya Moseros sa mga pagtaraid kaniya natabangan sinda na magkaigwa ni Justisya an sa iyang aking 18 anyos na daraga sarong estudyante na pinagdaan sa barangay kan Panikwaso na Naga City. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at tiyan sa pagkatapos nin pagirundum. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang maray na aga ko si Junel Cuba sa detalyes na gidakanda sa tuyang mga barata sa lado lokal and development sa investigasyon sa Moseros sa Rapesley case asin na reward money para man sa pagkakadakop sa suspeka sa kaso. Ini ang pinagapasalamatan kanina kan biktima. Maski ngani nagpapasalamat anina ni Rosalia Moseros na si Marites Moseros sa kakayagwa kan busising investigasyon kanda pulisya asin na pagtaunin na reward money na pinag-anunsyo ni Mayor Lene Robredo para man na madakop anasambit ng suspek. Inagad pa man giraray kanda ina ni Rosalie na si Marites sa kooperasyon kana sa iyang mga kabarangay. Urog na ang sisay man na igwadanin pagkaaram
uwa na araman na sa panglulugos asin paggadanda sa saiyang aki duman sa parte mismo kan barangay kan Panikwason sa laog kan na syudad kan na Naga. Nagdadanay pa kaya na kumpidensyal ang pagkakabistuhan asin na pinagdududahan na suspek o may kaginibuan sa panlulugos asin panggagadanda sa nasambit ng biktima asin niya ada daipa maisasabing tapos na ada gidigibong investigasyon inulit tadigdi alanganin pa na makasuhan na sambit ng suspek ninuli ka na kakulangan pa nin mga ebidensya sabi paman ka na ina na si Marites kan biktimang si Rosalie Moseros. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado lokal nadakop kanda mga miyembros kan Philippine National Police tuman sa Banwan kan Sangay ada sarong suspek sa isinagibong manhunt operation sa barangay kan San Roque Sangay Camarines Sur alas 10:23 kasud mga pagkaudu. Ianda pinagbisto ang suspek na si alias Munda nasa tamang edad soltero residentes kan Sangay Camarines Sur dinakupini sa bisa kan mandamiento de arresto para sa kasong istapa tulong bilang nin pagbalga sa BP 22 Bansing Chiklu asin na ianda may piyansa ni nagkakantidad 66,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ang suspek nakakulong ng unyan sa Sangay Municipal Police Station. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal maabot sa sarong milyon pesos na kantidad kan droga ang nasamsam sa ginibong drug bypass operation sa laog kan na syudad kan Naga. Ginibo ang nasambit ng drug bypass operation kasudma nainda ianda sa pagiman ka na anti-illegal drug bypass operation na pinagsarong pwersa ka na grupo kan City Intelligence Unit sa CIU asin man ka na City Police Drug Enforcement Unit PCDEU asin ka na Naga City Police katabang anda Police Station 2 asin man na pagkikipag ulay asin koordinasyon sa PDEA Regional Office No. 5. Iniya pinagasakyada ninda ang lugar kan Magtuto Compound dyan sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Nadakop sa nasambit ng operasyon ang suspect na pinagbistong si Julio 39 anyos asin residentes kan Jes por Jes duman sa Doña Clara Concepcion Pequeña, Naga City na nasambit ng suspect sa presente nasa kustodiyang unyan kan na Police Station No. 2. Na-recover gikan sa nasambit ng operasyon ang duwang pidasong nut-tied transparent plastic sachet na may laog ni na puting pulbos na pinagtutubudan na shabu na nagkaka-igwanin na presyo na sarong milyon na pesos. Ang operasyon na ini saro sa mga konkreto nga lakdang kan Naga City Police Office sa liderato ni Police Colonel Gilbert Pariñas ang aning pakusugon pa ana laban kontra sa illegal na droga bilang suporta sa padagos ng mga programa kan Philippine National Police na maggibunin sarong komunidad na ligtas maray asin matuninong asin mayo nin banta sa mga ipinagpapangalad na bulong. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. BEP Camarines Sur nag-deploy nin mga NARS personnel sa medical mission kan gobyerno probinsyal. Daryl Banyas sa detalye. Katapod ng ginigibong aktibidad ng probinsya ng Camarines Sur na medical mission at iniyakap distribution. Nagpaabot in bilog na suporta ang opisina kan Bureau of Fire Protection sa Camarines Sur sa paagi ni Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent, Attorney Hyacinth Braheda Mirabel sa paagi kan pag-deploy ng mga nurse personnel gikan sa Malaylain na fire station sa bilog na probinsya ng Camarines Sur sa pagiging komitido sa serbisyo publiko at man sa kamautan na makatabang para sa kapakanan kan komunidad
ang mga nurse personnel na ini kan Bureau of Fire Protection ipig-deploy sa 5 distrito sa laog kan probinsya nin Camarines Sur para magtaon ning medical assistance at in suporta sa yakap distribution activities. Ang deployment madurar sa mga ipigpakong scheduled activities pon kan Disyembre 15 hasta sa 23 at in Disyembre 26 sa gudpet sa 30 ngunya na taon. Ang sinambitang lakdang nagpapahiling kan eksperto kan Bureau of Fire Protection sa saindang dedikasyon para sa emergency response sa paagikan pagkikipagsabangan sa gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Elvi Villaforte tangarig na makataunin napapanahon na medical assistance asin man paglaom sa mga namamanwaan kan probinsya sa paagikan pagkakasararo asin man serbisyo na padagos protehiran ang buhay siringman maiangat ang komunidad sa probinsya. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Mr. Moon Florindo, ang market superintendent sa Laog Canaga na haros garo sa naman na aral daw ng unyan na Pasko ang merkado publiko kan na Siyudad Canaga, huli kan na dagsa ng unyan ang mga parasaod mga parabakal sa Saud Canaga, maugmadaa asin na ana masaod ngunya na sa laog mismo ka na merkado kanaga asin na sa indaman na piga gagarantiyahan na presko asin barato ang mga tinda may dagdag asin na may tawad pa. Uyan pahayag ni Market Superintendent Moon Florindo Canaga. Aram daw Pasko dito sa People's Mall. Pero mas lalong sinabay ng Pasko sa bagong taon sa kadakulang kan tao, enjoy na magsaod, maglakaw-lakaw dito sa People's Mall dahil nga ni pigaranti at naman itong satuyang mantra na presko dakul barato, dangan may dagdag na may tawad pa. Kaya ang mga suki, ang daya siguro na may nakakalusot ki sermon sa mga kairiman. Mientras tanto, pinagkumpirmar ni Mr. Moon Florindo na dakol ngunya na ang mga nagtitinda sa lado kan na tinampo okupado ini, partikular na ang mga para-prutas. Padagos man ini nga pigya sisita kan mga personay kana market guard alagad pag nagdudulok na asin na ihiling na ana mga ini ang grupo kana mga paratinda ni na prutas na nagagamit ka na tinampo nagdudurulag na. Iniman ang kadaklan sa igwaman ni nadaya na kiluhan. Alaga dini daiman pinaguuntukan kana mga market guard kana Naga City Public Market. Ana mga iniya an ibadigdi nagkakadarakop asin piga kukumpiskar ana sa indang mga kiluhan alagad baku gabus na dadakop ni Nulita Igwaman nin mga nakakadulag. Uyan pahayag pa ni Mr. Moon Florindo. Kung talagang nakul talagang ang nagtinda sa mga tinampo, urog na yung grapes sa barato talaga. Isi mo ining mga tugang tangyaon sa tinampo ng mga vendors, ang katotohanan kayan, talagang piglilibot tayan. Kung di araw pag pigdulok na nadulag na, igwa pati ang mga spatter. So, we presume na legal, gusto man indang maghanap buhay, pero magkaang sa indang mga kiluhan dahil rehistrado. Kaya pigsasarok-sarok na yan. Kung di may mga nakakalusot na nagdudurulang tabi, actualmente, automatic na pikukumpiskar tabi ang kabenji. Pig-check mo yan, tapos kung kaya pang i-calibrate. Pero mabayad na sinang multa. Artiken mga pahayag ni Mr. Moon Florindo. Mientras tanto, tanganing maarama na anda legal asin mayong dayaan kiluhanda. Dapat na hilingon ka na mga konsumidor anda kiluhan kapag igwa ni nakabugtak na sticker na sadita na igwa nga ngaran na 2025 asin may lugo kan naga asin man ka na mipu ini rehistrado alagad kun mayo kani an kiluhan ini bakong rehistrado pwede nga may daya asin na pwede man na illegal. Ini tulos na dapat na ipaabot ang report sa opisina kan market office kan Siyudad Canaga sa paagi ni Moon Florindo para matawanin aksyon asin maberipikar. Uya pa si Moon Florindo.
Bago man sa makaduga, pero hihilingon tabi kan ini paisi sa publiko. Igwa po yan yung sticker na sadit na nakabugtak dyan 2026 tapos itong logo kang sulat sa Kudmepo. Sabot sabi yung registrado yan ay 2025 mo yan na sticker na sadit. So kung kamong nahihiling ka yan sa in any part of the Kiluan, normally nasa tubangan yan para barang-barang. Sabot sabi yun, dayan registrado. And pwede ka mo magkapot sa muya. Posibleng araw lang tayan, tapos nakumpiskar na, di man na siyang kiluhan. Ayun. Okay. Pag nagbaga... Arti pa kan mga pahayag ni Mr. Mon Florendo. Pig kumpirmar man ni Mr. Mon Florendo na dakol na mga walking vendors ang nakikiulay ng unyan sa sanggunian da panglunsod kan syudad kan na Naga na maging sinda mga seasonal binding sa lugar kan Igualdad Abilia sa Eringmada sa party kan na Sul Street sa Prieto, General Santo o General Luna sa may lugar kanda Caceres Street kung sa inan mga ini nagkaigwa naman nin pag-uurulay ka nagtalikod na aldaw kanda Lunes ng aning kuning kaso ipaabot o ipaapod sinda kan sanggunian panglunsod kan syudad kan Naga digdi igwa na sinda nin ipipresentar asin preparado na sinda na atubangon ang mga kaputan kan sanggunian na members. Uya ang pahayag pa ni Mr. Mon Florendo. Ang katotohanan po talagang nakasalang ngunyan sa sanggunian, kada dakol na grouping vendor na nakikiulay, na seasonal vending diyan sa may Igualdad, digdi sa may Abella Short Street, digdi sa may Prieto, along General Luna, along Caceres Street. In fact, pigmerating missing na kasawapon para pag nag-atubang man kami sa sanggunian, kung ipaapod kami, napag-ulayan mina. Arti kan mga payag ni Mr. Mon Florendo. Ay ba pang detalyes kan mga barata piga paayag asin pig kumpirmar ni Barangay Captain na Domingo Ramos kan Barangay kan Panikwason na posibleng 2 o 3 ang pwedeng suspek sa paggadanda sa 18 anyos na daraga na estudyante sa party mismo kan sa indang barangay. Apektado manda, sabi ni Kapitan, ada sa indang barangay ninhuli ka na sambit na nga insidente. Sagkod ngunyan kaya mayo pa ni nadideterminaran asin na itutukdo na suspek sa paggadanda sa nasambit ng estudyante nga daraga. Asin na sagkod ngunyan puro pa sa naman person of interest igwa kaput ang Philippine National Police. Uyan pahayag ni Barangay Captain Domingo Ramos. Sir na 2 o 3 araw kaya. Siguro man sir ng mga pero bakong gayong malala, bakong araw kang sa baba. Siguro man hindi talaga. Mga araw mo dito mga may ang marina na motibo naman sa kaya. Kuninong sir ini yung lugar ng barangay pasyon, andadanya lang kami yung pangyaring ini. Ito sir na pinangyari na ito sir. Sabi arin lang sa tinampo. May mga ilaw man sir kamp sa poste. Sir, kambang gidang ito. Mayon ilaw. Madali man kay kung parang yung mga ilaw duman sa kita, sibagang mga pita bitlang. Yes sir, papakuanan ko sir itong mga delikadong lugar na aray sa aron, paparubingan ko sa mga tanong. Ang nangyari sir, itong CCTV duman sa barangay hall. Tantan na ito, nagkwento, malangay nakaagibas na bagang bagyo. Gayo na ngunyan, ikaw man yung CCTV duman sa ibang mandarao, may kami makuha ng maray na na maanuan lamang. Mayo sir, masusugitan kaming maray. Artiken mga pahayag ni Barangay Captain na Domingo Ramos kan Barangay Panikwason, Naga City. Entras tanto, ang suspect kan na pulisya sa paggadan sa 18 anyos na daraga asin estudyante kan Barangay kan na Panikwason, Naga City, dai paninda masabing suspect huli ta mayo paning konkretong ebidensya ang mga miyembros kan pulis sa laog kan syudad Naga para manda sabihon ini na talagang unsuspect kundi ini saro pa sa ng person of interest. Uya pa si Police Captain DC Angelis kanda Naga City PNP. Yes po. Actually, ang suspect is data pa siya. Actually, nasabing
suspect si Mio dahil may pakitang concrete evidence para itukdo na siya talagang persons of interest pa lang po. Ang persons of interest pa, yung nga nito, so 5, sa digdiyo, sa babae, tapos itong 4 na lalaki. So 5 po ang persons of interest na hinihibing digdiyo sa case. Tama po yung po kami sir na ang persons of interest iyo po yung mga taong pwedeng may kinalaman or pwedeng saro sa persons of interest ang yaon dyan ng suspect. Pwedeng ang persons of interest may aram or although dikit lang na aram duman ng pangyayari, pwede pang libong persons of interest. Kabus na makakatukoy or makakatauni information na para ma-link mailink duman sa pagkagadan ka ng suspect inaapot at persons of interest. Unlike po sa suspect na ang suspect po is iyon na po tinutukoy sa mga ebidensya na nagtutukdo na siya po ang may kagibo kanina. Paartikan mga payag ni Police Captain na DC Angeles tagapagtaram kan Naga City Police Office. Ang atugang iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sindong para barata si Junel Cuba mabalus kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta barata sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.